We are happy for them both that so they will be united in the holy matrimony, as manifested by your countless fans, especially seniors. Hand in hand tayo sa pagdarasal at paigtingin pa natin ang ating dasal sa dalawa. The more prayers offered to them, then this hula for them will not true or it will die a natural death. These are assumptions only by a psychic cause he might be also a basher to Kim Pao. For whatever reason, predictions are just haka-haka so that Kim Pao will trigger on these predictions. Let's face the truth, God is the only one who knows what lies ahead of them. But as senior fan of Kim Pao, fervently pray for them that they are destined with each other. God bless them forever and ever. Maraming salamat sa komento, Ginang Norma Dayag. Yes, mag-aisa po tayo sa pagdarasal kay Kim and Paolo Avellino para i-review yung anumang hula kaya Chinita Princess na hindi po makakabuti para sa kanila. And yes, hula lang po yan na hindi po natin pwedeng paniwalaan dahil hula nga lang. Pwedeng tumama, pwedeng hindi. Dahil wala pong nakakalam ng kapalaran po ng isang tao kundi ang Diyos na lumalang. Siya po ang makapangyarihan at huwag tayong maniniwala sa mga taong katulad lang po natin mga kakimpaw. Sa Diyos lang natin ipaubaya ang lahat dahil siya po ang nakakaalam ng ating kapalaran. So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Daya. God bless po and happy New Year sa inyo. So ito na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic po na nakalap natin. Sa gabing ito, atunahin na nga nating pag-usapan ng tungkol dito sa post ng One Publicity PH. So sabi dito, 2025, thank you for the conversation, collaborations, campaigns, the people and moments that stayed with us both online and in person. This year reminded us why we do what we do and grounded us in our purpose. Closing this chapter, thankful, humbled, and deeply grateful for everyone who became part of our journey. Daghang salamat, wishing everyone a blessed new year. And makikita nga dito mga kakimpaw ang mga project ni Kim, event, Kim and Paolo Avellino together. And alam natin na super thankful and grateful si Kim and Paolo Avellino sa mga ino-offer po sa kanila ng mga advertisers, ng management, dahil alam po kasi ng mga management or ng ABS-CBN na in demand talaga sila sa masa. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw ang tungkol naman dito sa picture ni Kim and Paolo Avellino na kung saan meron nga pong nakalagay dyan na sabihin mo Happy New Year kung gusto mo ng 35,000 mula sa akin. So edited to mga kakimpaw dahil ang dami po kasing nagsasabing Happy New Year pero ayun mga kakimpaw parang nagagamit lang po si Kim and syempre si Paolo Avellino. So wala pong ganitong post si Kim and Paolo Avellino mga kakimpaw. Kaya maging matalino po tayo sa mga pinapaniwalaan pong post na kumakalat dito sa mundo ng social media. At since 3 hours na lang mga kakimpaw, bagong taon na, magpapalit na po ng taon. Welcome 2026 na mga kakimpaw. Eto pa rin at nananahimik pa rin po si Kim and syempre si Paolo Avellino. So kanina po 'di ba nag-post si Chinita Princess ng pasasalamat sa mga nangyari po sa kanyang buhay ng taong 2025. So grateful and blessed and thankful po si Chinita Princess sa mga blessings na yon at sinama niya nga po si Paolo Avellino sa mga plinex niya pong video mga kakimpaw sa pinapagpasalamat niya nga po no kanina. So ngayon, merong mga nagtatanong, ano ba yan? Bakit hanggang ngayon wala pa ring post si Kim and si Paolo Avellino mga kakimpaw? Kung sabay bang sasalubong daw or magkasamang sasalubong si Kim and Paolo Avellino ng New Year. Yes naman mga kakimpaw. Alam natin na magkasama lamang po sila at sabay silang sasalubong ng New Year dahil si Chinita Princess po
missing in action sa pamilya niya, sa side niya. Ganon din po si Paolo Abilino. So meaning, magkasama sila together mga kakimpaw dahil hindi naman po ganyan si Kim Chu dati. Diba mga kakimpaw? Lagi po nating nakikita na kasama niya po ang pamilya pero ngayon kakaiba. Talagang mas pinili niya po si Paolo Abilino na makasama ngayong New Year na kung saan deserve naman talaga nila ang dalawa mga kakimpaw na magsaya, magsolo, or kung nasaan man silang panig ng bansa or dito po sa ating bansa mga kakimpaw kasama po ang pamilya ni Paolo Abilino, deserve po nila maging private dahil meron at merong masasabi ang ibang mga netizen once na pinablik po kung ano ang ganap sa kanilang dalawa ni Paolo Abilino. Mas maigi na yung private, mas maigi na yung nanghuhula tayo dahil mas maraming excitement pag ganito po, di ba? Ang balitang, Kim Pao fans ipinagdarasal sina Kim Chiu at Paolo Abilino para sa kanilang maayos na buhay, ay nagpapakita ng malalim na malasakit at emosyonal na koneksyon ng mga tagahanga sa dalawang artista. Hindi lang bilang love team o on-screen partners, kundi bilang mga taong may sariling pinagdadaanan sa likod ng kamera. Sa panahon ngayon, bihira na ang fandom na lumalagpas sa kilig at tsismis at umaabot sa panalangin. Ibig sabihin nito, mas pinahalagahan ng fans ang kapakanan, kalusugan, at katahimikan ng isip ni Kim at Paolo kaysa sa kung ano mang issue o espekulasyon na umiikot sa social media. Isa itong senyales ng mature at mapagmalasakit na fandom, isang uri ng suporta na hindi maingay pero malalim. Makikita rin dito na maraming fans ang nakakaramdam ng inspirasyon mula kina Kim at Paolo sa mga proyekto nila, sa dedikasyon nila sa trabaho, at sa paraan ng pakikitungo nila sa mga tao. Nagiging halimbawa sila ng katatagan, profesionalismo, at pagiging totoo sa sarili. Kaya natural lang na ipagdasal sila na sana ay patuloy silang gabayan, protektahan, at bigyan ng lakas sa bawat hakbang na tatahakin nila. Dagdag pa rito, ang ganitong panalangin ng fans ay nagsisilbing paalala sa publiko na ang mga artista ay tao rin, napapagod, nasasaktan, at nangangailangan ng tahimik na suporta. Hindi lahat ng pagmamahal ay kailangang ipakita sa pamamagitan ng ingay o pressure. Minsan, ang pinakamalakas na suporta ay ang panalangin at pag-unawa. Sa kabuuan, ang balitang ito ay positibo at nakakagaan ng loob. Ipinapakita nito na ang ugnayan ng Kim Pao at kanilang fans ay hindi lang nakabase sa proyekto o kasikatan, kundi sa tunay na malasakit at respeto. Anuman ang mangyari sa kanilang career o personal na buhay, malinaw na may mga taong patuloy na nagmamahal at nagdarasal para sa kanilang maayos, payapa, at masayang kinabukasan. Para sa akin, napakagandang balita nito at bihirang-bihira sa mundo ng showbiz. Ipinapakita ng balitang, Kim Pao fans ipinagdarasal sina Kim Chiu at Paolo Abilino para sa kanilang maayos na buhay, na ang suporta ng mga tagahanga ay hindi lang nakatuon sa love team, proyekto o kilig, kundi sa kabuuang pagkatao ni Kim at Paolo. Ibig sabihin, mas mahalaga sa fans ang kanilang kalusugan, katahimikan ng isip, at personal na kaligayahan kaysa sa anumang intriga o espekulasyon. Maganda rin itong senyales na mature na ang Kim Pao fandom. Sa halip na mag-demand, mag-pressure o gumawa ng issue, pinili nilang ipanalangin ang dalawa. Ipinapakita nito ang respeto sa pribadong buhay ni Kim at Paolo at ang pag-unawa na hindi lahat ay kailangang ipaliwanag sa publiko. Para kina Kim at Paolo, malaking bagay ang ganitong klase ng suporta. Sa gitna ng stress ng trabaho, expectations ng fans at ingay ng social media, ang malaman na may mga taong tahimik na nagdarasal at nagmamalasakit ay siguradong nagbibigay ng lakas at comfort. Sa kabuuan, masasabi kong ang balitang ito ay positibo, nakakaantig at nakakabilib. Pinapatunayan nito na ang tunay na fandom ay hindi lang tungkol sa kasikatan, kundi sa pagiging makatao, malasakit at pagmamahal na walang kapalit. Isa itong magandang halimbawa kung paano dapat magmahal at sumuporta sa mga iniidolo. Ang balitang Kim Pao fans ipinagdarasal sina Kim Chiu at Paolo Abilino para sa kanilang maayos na buhay ay tunay na nakakatuwang marinig at sa totoo lang, nakakaantig ito sa puso. Sa panahon ngayon, karamihan ng mga fans sa showbiz ay nakatuon lang sa kilig, chismis o mga trending na issue. Kaya nakakabighani na may mga tagahanga ng Kim Pao na lumalampas sa kasikatan at nakikita ang mas malalim na aspeto ng kanilang mga iniidolo bilang tao. Hindi lang sila pinapahalagahan bilang artista o love team, kundi bilang mga individual na may sariling buhay, damdamin at pinagdaraanan. Ang ganitong klase ng suporta, panalangin at malasakit ay isang malakas na pahayag ng pagmamahal na hindi nakakulong sa kasiyahan o ekspektasyon ng publiko. Ipinapakita nito na ang fandom ay matured na,
Naiintindihan nila na sina Kim at Paulo ay may karapatang magkaroon ng katahimikan, kalusugan at maayos na buhay at handa silang ipagdasal ang kabutihan ng dalawa sa halip na magdemand ng sobrang atensyon o maging masyadong intrusibo. Bukod dito, nakaka-inspire din ang ganitong uri ng suporta. Pinapaalala nito sa lahat, hindi lang sa mga fans kundi sa publiko, na ang tunay na pagmamahal at respeto ay hindi laging ipapakita sa kilos o salita, kundi minsan ay sa tahimik na panalangin at pag-asa para sa kapakanan ng iba. Para kay Kim at Paulo, siguradong napakalaking bagay na malaman ng mga taong nagmamalasakit at nagdarasal para sa kanilang kaligayahan at kapayapaan, lalo na sa gitna ng stress, pressure at expectations sa industriya ng showbiz. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang simpleng chismis o trending topic. Ito ay patunay ng pagmamahal na may lalim at malasakit na tunay. Ipinapaka nito na ang Kim Pao fandom ay hindi lang nakatuon sa kasikatan at kilig, kundi sa kabuuang pagkatao ng kanilang iniidolo. Ang ganitong suporta ay inspirasyon hindi lamang sa ibang fans, kundi sa lahat ng nakakaranas ng pressure o hamon sa buhay. Minsan, ang pinakamalakas na suporta ay simpleng panalangin at taos-pusong pag-asa para sa kabutihan ng iba. Dagdag pa rito, may ilang punto na pwede nating idagdag para mas lumalim ang konteksto ng balitang ito. 1. Pagpapahalaga sa pagkatao ng artista. Hindi lang basta sila iniidolo para sa kanilang talento o hitsura, kundi pinapahalagahan sila bilang tao na may sariling damdamin, buhay at pinagdadaanan. Ipinapakita nito na may mga fans na may malalim na malasakit, hindi lamang sa kasikatan o kilig factor ng love team. 2. Positibong epekto sa fans mismo. Ang panalangin para sa mga iniidolo ay nagdudulot din ng positibong damdamin sa mga fans. Kapag ang suporta ay nakabase sa kabutihan at pag-asa para sa iba, nagiging inspirasyon ito sa kanila na maging mabuti at maingat sa kanilang sariling buhay at relasyon sa iba. 3. Epekto sa showbiz culture. Sa industriya ng showbiz, kung saan kadalasan ay umiikot ang balita sa intriga at kontrobersya, ang ganitong uri ng suporta ay nagpapakita ng mas maayos at mature na fandom. Pinapaalala nito na pwede ring maging mapagmalasakit at positibo ang impluensya ng fans sa buhay ng mga artista. 4. Pagkakaroon ng panibagong uri ng fan connection. Ang balitang ito ay nagpapakita na hindi lang sa social media o sa kilig moment nakikita ang koneksyon ng Kim Pao sa fans, kundi sa mas tahimik at mas meaningful na paraan sa pamamagitan ng panalalangin at pag-aalala sa kabutihan ng dalawa. 5. Inspirasyon para sa ibang fandoms. Maaring maging halimbawa ito sa ibang fandoms na ang pagmamahal sa artista ay hindi lang tungkol sa hype o trending moments, kundi sa tunay na malasakit sa kanilang kalusugan, kapayapaan, at kabuuang well-being. Sa madaling salita, ang balitang ito ay hindi lang nakakaganang loob, kundi nagbibigay din ng aral at inspirasyon na ang pagmamahal at suporta ay pwede ring maging malalim, taos-puso at makatao.